Ang lawa ng Taal, tahimik, mistikal, sa tagal ng paglipas ng panahon, marami na itong nasaksihang mga kwento. Ngunit may isang kwento ng pag-ibig ang namukod-tanging, isang kwentong nagsimula sa isang simpleng pamilya at nauwi sa isang trahedyang nagbago sa lahat. Siya si Sai, isang dalagang simple, kontento na sa payapa at tahimik na buhay sa tabing lawa. Sa pamimingwit niya, madalas na ilalabas ang kanyang saloobin. Siya naman si Kirby, tila isang gangster mula sa Maynila na napadpad sa Taal para maghanap ng inspirasyon. Sa unang tingin pa lang ni Kirby kay Sai, alam na niya may kakaiba. Mula sa isang simpleng pagbati na uwi sa matamis na pag-iibigan, ang lawa ng Taal ang naging saksi sa bawat palitan nila ng kwento, ng bawat pagdampi ng kanilang mga kamay. Sa loob ng isang taon, napatunayan ni Sai at Kirby na hindi hadlang ang layo, ang pagkakaiba at maging ang pagiging tahimik ng lawa. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang siyang pinakamalakas na puwersa. Kaya naman, pagkatapos ng isang taon, nagdesisyon si Kirby dito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, hihinginan niya ang matamis na oo ni Sai. Handang-handa na si Kirby, ang singsing na hawak niya. Ngunit, sa mismong sandali ng kanilang kasiglahan, sa gitna ng pag-ibig na inakalang matibay na, biglang bumaliktad ang tadhana. Isang trahedya, isang aksidente ang naganap. Walang nakapagsabi, walang nakapaghanda. Ang matamis sa sandali, biglang naging bangungo. Ang singsing na sanay magpapatibay ng kanilang pag-iibigan, nahulog sa lupa. At ang lalaking nagbigay na kanyang puso na wala ng malay. Sa gitna ng lawa ng luha at pagkalito, ano ang mangyayari sa kwento ng pag-ibig ni Sai at Kirby? Matutuloy pa kaya ang kanilang forever? O mananatiling isang alaala na lang ang kanilang pag-iibigan sa tabing lawa? Samahan niyo kami at ating alamin ang buong kwento dito sa Kapusod Mo, Yoselyn Song. Pansit Canton po! Pansit Canton! Aray ko! Bawat sa sarap ng laki ni Pansit Canton. Sa tulong ng aking team, aming nahanap ang babae sa likod ng pagmamahalan sa lawa ng Taal. At atin po siyang makakapanayam dito sa Kapusod Mo, Jessica Sogo. Huwag mong subukan. Pag-ibig na nauwi sa trahedya, When I Do, Met Goodbye. Isang pag-ibig na binuo ng matamis sa sumpaan at mga pangarap. Si Kirby at Sai, dalawang pusong kumakaw sa pagmamahalan. Naghahanda na sana humakbang sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit, sino ang mag-aakala na ang pinaka-espesyal na araw ay araw ng pinakamasakit na paalam? Ang sandali kung saan imbis na oo ang isasagot ay panaghoy ang maririnig.
Sai, bago tayo magsimula sa mismong nangyari, pwede mo bang ikwento sa amin paano kayo nagkakilala ni Kirby? Nakakilala po kami ni Kirby sa dalampasigan ng lawa ng Taal. Si Kirby po may pagka-style gangster, pero sobra-sobra po siya magmahal. Ang daan niyang gawin ng lahat para mapapagil niya lang sa'yo na safe ka. Ilang taon na kayo noon at ano yung pinaka-espesyal na alaala na naaalaala mo sa kanya? Isang taon na po kami ni Kirby. Ang pinaka-espesyal pong alaala na naalala ko sa kanya ay yung unang date namin sa tabi ng lawa ng Taal. Kahit isang simpleng tawanan, pag-uusap, basta magkasama kami, nai-enjoy namin. Sai, ikwento mo nga sa amin, ano ang pakiramdam mo nung mga araw na iyon? Ang ganda-ganda po ng setting ng lugar kasi po yun po yung pinaka kasi yun po yung unang pagkikita namin, yung setting po. Tapos bigla na lang po ako may narinig na malakas na lagabog. Ano eksakto ang nakita mo sa araw na iyon? Ang lakas po ng insan, parang may sumabog. Tinilingan niya po ako pero pag alis ko po ng piring ko, nakita ko na lang po siya nakahansusay sa kalsada. At doon na po nangyari ang lahat. Sai, pagkatapos ng trahedya, ano ang pinakamahirap tanggapin para sa iyo? Yung hindi ko na po natapos na sabihin ng oo at masabi na mahal kita. Ano ang mga mensahe mo sa mga nagmamaneho at sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kabila ng lahat? Sa mga tao pong nagmamaneho, sana mag-ingat kayo lagi kasi hindi lang buhay ng taong maiiwan na masisira. Dapat lagi tayong mag-ingat. At sa iyo, Kirby, alam kong nasa langit ka na. Hindi kita makakalimutan. Isang kwento ng pag-ibig na hinarang ng tadhana. Sa pag-iingat sa kalsada, hindi lang sarili mo ang pinoprotektahan, kundi pati na rin ang pangarap ng mga nagmamahalan. Pag-ibig na nauwi sa trahedya, when I do, met goodbye. Ngayon sa kapusod mo, Jessica Sogo. Parang maraming kamot. At masasabi ko na yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin noon. Pero kahit ganon, sa gitna ng lahat, mula sa masalimuot na karanasan hanggang sa mabigyan ako ng pagkakataon na may imbitahan at makapanayam sa siyong ni Jocelyn Sogo na naging daan upang makilala ko ang inyong ama na ngayon ay namayapa na. Bakit Ang panyo! Ay, patay, huwag tumawa.
Thank you. Ma'am Sai, panyo po. Pasensya na, ang kalat-kalat kong tingnan. Okay lang. Kasi pansin ko po kanina, habang nagkakamera ko sa inyo, umiiyak kayo, pero ang ganda nyo pa rin. Ang reconnection. Isang buwan nang nakalipas sa isang coffee shop habang nakaupo si Sai nagbabasa ng libro pero malalim ang iniisip. Dadaan si Nat kasama ang mga katrabaho niya at titigil si Nat para kausapin si Sai at paunahin na ang kanyang mga katrabaho. Ano mga pre, siya tayo mamaya. Sige pre, maya. Miss Sai, nandiyan ka pala. Pre, kaya na lang. Punta mo si Miss Sai. Sige, sige. Kilala ba kita? Ako po si Nat. Yung cameraman sa TV show ni Yoselin Solo. Ikaw pala yung nagbigay sa akin ng panyo. Opo. Naalala ko na. Sa clubhouse na may live band. Di man araw-araw na makatingin. Ilang beses pa rin tayong humihindi. Nakikira namin away pati natin di na namamalayan. Oh, heto tayo sa huli. Palaging babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palaging pipilitin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman kung iyo ako. Palaging
umalis. Natatakot ako. Kasi pakiramdam ko, parang niloloko ko si Kirby. Huwag kang matakot sa'yo. Nandiyan pa rin naman si Kirby. Hindi siya makakubura sa isipan mo. Pero andito ako, handa akong tulungan ka. Sa huli, palagi babalik pa rin sa'yo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ako. Ang proposal. Makalipas ang ilang buwan ay lalong lumalim ang pagtitinginan ni Nasay at Nat. Sai. Takot ka pa rin ba? Mamay. Oo, natatakot pa rin ako. Pero dahil sa'yo, handa na akong harapin ang takot ko. Sai. Alam ko, masakit para kay Kirby kahit wala na siya. Andito naman ako palagi para sa'yo. Pwede pa kitang pakasalan. Oo, anak, handa na. Ayun ang patay. Tapos si Jessica Sohon, yung babae. Dahil kaya kami ng business, sabi kaya nagkakilala kami sa iyong ama. At ganun nga, mga anak, ang nangyari sa amin ng inyong ama, kung paano namin nabuo ang lahat ng magagandang alaala, at kung paano namin limanan lahat ng takot at pagdududa. Dahil kapag ikaw ay nagmahal, walang kasiguraduhan lahat ng bagay. Gaya ng laging sinasabi ng inyong ama, hindi niyo malalaman ang isang bagay kung hindi niyo susubukan. Dahil ang pag-ibig ay hindi para sa mga duwag, kundi sa mga taong handa sumubok kahit walang kasiguraduhan. Parang hindi bagay sa Pasko. Kulang sila sa cast.
Nabuhay si Kirby sa sayo sa Kirby. Oh! Magaling pang eksena. Maganda pa nga, ano mga kabighani.
sa aking umaga. Sa pagdaan mo sa aking harap ay mahina. Ano sa lamang kang meron ka di ko mapigil. Ang damdamin na mahulog ng pusa sa'yo. Wala kung magkaroon sa sakit. Huwag mag-alala dahil meron naman akong kabayo. Hahanapin ka't araw-araw kong susulatan. Ipagpapaalam ka't dadalhin kita sa sayawan. Huwag kang mag-alala, ihahatid ka bago mag-alas 8:30. Gusto kita, tanggapin mo ang pagmamahal kong magkaluma. Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Come find me, ready to Macarena. Always at the party for the chicas que te esperan. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Proud na proud ang Sir Gino. Ang ganda. Matagal pa kaya? Ilang eksena pa ka? Actually, may store na kayo. Biro lang ha. Good evening po. Hello? Ako nga pala si Diego, ang baklang bakal ng BG. Ito nga pala ang Battle of the Brainless. So, nandito si Nat. Hello po. And Yoselin. Hello po! Okay. Bago tayo magsimula, mga kaibigan, let's test the buzzer. Nat? Tapos na po, napitan ko. Kanina pa. Kanina pa kami pindot ng pindot eh! Okay, okay. Get ready na, okay? Kamay, sabdo. Kapay mo mabuti, baka mali pwede ang taka naman, ha? So, hindi tatanggap itong sagot, ha? Pag hindi nakahawak sa loob na ito, ha? Okay, first question. Saan madalas pumunta pag summer para maligo? It start with letter B, oh. Nat. Beer house.
bikini? Beatles ulit. Sorry Nat, the correct answer is beach. Beach house. Oh, beach lang, okay? Kamay sa atay. Ano ang ginagamit ng flotation machine sa dagat upang hindi malunod? Starts with letter S. Jocelyn. Sirena. Hindi siya babae. Shokoy. Hindi siya lalaki. Shoket. Ang tamang sagot ay styrofoam. Alam mo pala, ba't hindi mo sinagot? Beach house pala. This time, kamay sa kilikili. Ba't ka nakapalikot? Hawak ko na siya. Kaloka ka. Ano ang pangalan ng lugar kung bakit binaril si Gato Sersa? Ang dating pangalan to ay Bagong Bayan. Ang unang letra ng unang word ay L. Go Nat! London. Naku, nanonood pas ka. Ako, nakatulog ako. Second word ito, makikinig. Makikinig ka kasi. Sampaling kita eh. Naku yan. Clue, ang second word ay park. Blank park. Naku yan. Sandara Park. Hindi siya artista. Lugar ito, pinupunan ng mga magsyota. Nat! Victoria Park. Clue, malapit ito sa Intramuros. Jocelyn! Manila Planetarium. Hindi, mas malapit pa doon. Manila Planetarium. Manila Aquarium. Ano? Manila Aquarium. Lumalapit ka pa ha? Manila Aquarium. Manila Planetarium. Manila Planetarium. Manila Planetarium. Bakit ka lumalayo? Sabi mo, hindi malapit eh. Bumalik ka nga dito, i-disqualify kita, sasampalin kita dito. Kaloka kayo, o last clue, makinig. Pagpunta ka dito, makikita mo si Jose Rizal. Go ahead. Ako. Alam ko yan. Lumang piso. Ang piso. Ha? Sampung na lang kaya ako dito. So, para matapos na to? Matapos na. Tapos na itong gabi na to. Na-stress na ako sa inyo, okay? Listen, ano itong bagay na ginagamit ko para matapos ang mga problema ko ngayon? Dahil sa iyo. May tusok, matalas, labahan ng pagtatalim at ginagamit. Ito ang nilago-lago. Kay Magellan, ginagamit ko din sa inyo. Nia! Ay, espada! Judges, sorry ha. Dapat meron kaming power to veto. May power to veto. Pinaghandaan niya ang tatlong buwan. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body, it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine.
naman sila umintindi.